Dito sa amin sa Batangas, maraming ilog. Maraming anyong tubig. Mga tubig na nanggagaling sa matataas na parte, papunta sa dagat. Ang ilog ay hindi ko naman pinapansin noon, dinadaanan ko lang. Pero isang karanasan ang nagpabago sa aking pananaw noon. Iyon ay noong minsan akong nagkaroon ng kakaibang insidente sa isang ilog sa may Calaca, Batangas. Taga Batangas City po talaga ako, Sir Paul. Pero ang trabaho ko noon ay delivery rider. Hindi ko nasasabihin kung ano ang kumpanya ko. Basta, nagde-deliver po ako. Halos buong Batangas po ay napuntahan ko na. Halos kabisado ko na nga rin po. Pero syempre, hindi naman po lahat ng daan madadaanan mo. Minsan magugulat ka, may bigla na lang shortcut. Minsan magugulat ka rin, dead end na pala yung pupuntahan mo. Minsan naman, makakakita ka na lang ng bagong baryo. Minsan makakakita ka rin ng mga kakaibang bagay. Gaya na lang ng mga weirdong tao, kakaibang gawin nila. At dyan po iikot ang kwento na ito. Sang araw po noon, meron po akong mga delivery. Lemery, Agoncillo, Balayan, Calaca, yan po ang mga ruta ko noon. Nakapunta na naman po ako sa mga lugar na yan pero syempre, hindi naman lahat napuntahan ko na. Relax lang po ako noon. Gamit ang motorsiklo ng kumpanya, dahan-dahan at pasipul-sipul lang ako. Importante ma-deliver ko yun tapos makauwi sa saktong oras para hindi na ako sasobra. Anyway, heto na nga. Na-deliver ko na yung mga kailangan kong i-deliver sa may Lemery. Tapos sa Agoncillo. Ang susunod Calaca papuntang Balayan. Tapos uwi na ako. Ang problema, nung nasa may Calaca na ako, medyo looban pala yung pagdideliveran ko. Liblib na baryo as in. Ang malala pa nung panahon na iyon, siguro mga 2:00 na noon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kung kailan ba naman nananadya ang panahon. Noon wala pa naman pong Google Maps. Para malaman mo kung saan ang direksyon mo, kailangan alam mo ang lugar o kaya naman magtatanong-tanong ka. Kaso, yung mga napagtanungan ko noon, mukhang hindi naman din ata alam ang pupuntahan ko. Kaya kung saan-saan ako napadpad noon. Walang problema sana kung may mga kabahayan kaso habang humahaba po ang biyahe ko, paliblib ng paliblib ang lugar. Kundi bukid, kapunuan lang po ang nasa paligid ko. Yung para bang hindi napupuntahan ng mga tao. Tapos na rough road pa ang daan. Hindi na ito sementado. Bumuhos ang malakas na ulan. Hirap na ako nung bumiyahe. Kaya sa isang malaking puno ng akasya, huminto po ako. At sakto, mula doon sa may puno ng akasya, meron pong isang tulay na gawa sa bakal. May ilog kasi na pumapagitna mula sa kinalalagyan ko papunta doon sa kabilang dako. At dahil nga lumakas ang buhos ng ulan, lumakas din ang ragasan ng tubig. Bad trip ako noon kasi grabe talaga yung buhos ng ulan. Hindi basta-basta. Buti na nga lang, yung puno ng malaking akasya, may style na parang pabubong. Kaya kahit malakas yung ulan, hindi ako natatamaan ng basa. Pero kasi basa na rin naman ako noon Ganun pa man, malaking tulong pa rin yun. Tapos yung motor ko, naitago ko rin sa bandang likod kasi banda doon. Hindi rin umuulan. Sa madaling sabi, para kaming nakatago. Hindi mo kami makikita kapag nandoon ka sa may kalsada. Lalo na kapag nasa may tulay ka. Ayoko namang isugol yung biyahe kasi dati, nasemplang na ako sa malakas na ulan. Kaya hindi ko na lang tinuloy. Siguro mga 1 oras po ako naghintay. Mga 5:00 o 6:00 na yata ng hapon yun. Nang maya-maya, napansin ko na para bang may mga ilaw. Take note po malakas pa rin po ang ulan nito. At napasilip naman ako sa pinagmumula ng liwanag. Nagmumula ito doon sa mga taong naglalakad. May kanya-kanya silang hawak na mga gasera na hindi basta-basta nababasa ang loob kahit pa malakas ang ulan. Kaya sa madaling sabi, meron silang liwanag. Marami po sila. At ang weirdo po sa kanila, nakasuot po sila
ng mga itim na kasuotan. Yung para pong pangkamatayan. Kinilabutan na po ko kaagad sa pagkakataon na iyon. Kinutuba na ako. Baka ako parang may hindi tama rito. Parang may kakaibang nangyayari. Yung style pa ng paglalakad nila, para bang may ritmo. Pupunta sila sa kaliwa, pupunta sila sa kanan. At habang palapit sila ng palapit doon sa harapan ng kinatataguan ko, may naririnig akong huni sa kanila na para ba silang nagdarasal o nagriritual. Kakilakilabot, Sir Paul. Makakapansit, yun na ata ang pinaka nakakatakot na narinig ko o nasaksihan ko. Pero, meron pa pala. Sa pagkakatanda ko o sa pagkakatansya ko, mga nasa 20 sila mahigit. Pumesto sila doon sa may tulay na gawa sa bakal, doon talaga sa pinakagitna. Tapos, gumawa sila ng bilog, paikot-ikot sila. Patuloy sila sa pagdarasal. Hanggang sa maya-maya, nilahad nila sa taas ang kanilang kaliwang kamay. Tapos, mula sa tagiliran, naglabas sila ng mga kutsilyo. Kumbaga nakataas yung kaliwang kamay nila, tapos sa kanan naman, yung may hawak na kutsilyo. Tapos paikot-ikot pa rin sila. Meron silang ritual na binibigkas, palakas ang palakas tapos may tumatawa pa. Noong mga sandaling yun, nanginginig ako hindi lang sa lamig, kundi dahil sa takot. Ang weirdo-weirdo nila. Pero maya-maya, sa isang iglap, naghiwa po sila sa mga palad po nila sa kaliwa. Sirit ang dugo, tulo ang dugo. Kitang-kita ko yun kasi malakas ang ilaw na gawa ng mga lampara nila. Malakas pa rin ang buhos ng ulan nito. Tapos, nag-iba yung kanta nila. Parang umiiyak sila. Pero kasabay po noon, nagulat na lamang ako ng isa sa kanila. Biglang napatingin sa direksyon ko. Diretsyong-diretso sa mata ko. At segundo lang, lahat sila, para bang nagkarinigan kahit hindi nagsasalita, napatingin sa akin. 3 segundo pa siguro akong napatulala at naistatwa. Pero nang makita kong may gumalaw ng isa sa kanila, agad na akong napatalon pabalik sa motor ko. Pasok ng susi sa may susian, pihit, start, sabay alis doon. Buti hindi ako nagkaroon ng problema, hindi ako nahirapan kahit maputik, kahit basa ang lupa. Pero hinabol ako ng mga hayop na taong yun. O kung tao ba sila, ewan, basta nakakatakot sila. Sumisigaw sila habang hinahabol ako. Ako naman, sinisikap kong patakbuhin ng mabilis ang aking motor pero sa hirap ng daan, ang hirap makaarangkada. Nababalahaw pa nga ako eh. Pero ewan ko kung papaano ko nagawa ng paraan para makaalis doon. Akala ko maliligaw pa ako pero buti na lang natandaan ko pa rin yung mga daan kahit madilim na noon. At hindi naman nagtagal. Nakabalik ako sa bayan po ng Kalaka. Hingal na hingal ako noon. Buti rin hindi ako nabutasan ng gulong, hindi ako naubusan ng gasolina. Takot na takot ako. Hindi rin naman po ako nahabol ng mga taong baliw na yun. Ano sila, may superpowers? Kinabukasan noon, napagalitan ako ng boss namin. Saan daw ba ako nagpunta, bakit hindi ako nag-report? Ako, sinabi ko lang ang naranasan ko. Papagalitan pa nga sana ako pero buti. Binakapan ako ng isa kong tropa na rider. Katrabaho ko rin ito. Sir, nangyari na rin po sa akin yan dati pero nakatakas po ako. May ganun po talaga mga tao doon. Sabi nila kulturo po yun eh. Mga nag-aalay ng tao. Uti pa rin nakatakas ka kasi may kakilala ako. Sabi niya naligaw daw sila doon sa lugar na yun tapos naabutan daw nila sa tulay na yun. May pinapatay silang tao. Nakasasakyan sila noon. Buti magaling magmaneuver yung driver. Tapos sinabol sila hanggang sa nakatakas sila. Kulto yun pre, buti nabuhay ka. Sa tulong ng paliwanag ng katrabaho ko, napusweldo ako sa posibleng pagkakasuspinde. Buti na lang talaga. Ganun pa man, makalipas po ang ilang buwan, nagpalipat na po ako ng destino. Sa ibang parte na lang po ako ng Batangas. Ayoko na doon sa may bandang Kalaka. Doon na lang ako sa may bandang Lipa, Batangas City, sa may Lobo.
na pinayagan naman ng boss ko kasi hindi rin naman niya kakayanin na mag-resign ako kasi isa na ako sa mga batika noon eh. Mula noon, hindi na po ako naka-experience pa ng nakakatakot. Ayoko nang maulit pa yun kasi iba talaga kapag ikaw na yung nakakaranas. Kakilaki-labot talaga. Dito na lang Sir Paul. Salamat po.